Nakunwood, sana tama nga, no? Tamang-tama, nanalo as Best Actor. Parang technically, dapat Best Actress, hindi ba? She doesn't really care anymore no, kung anong pronoun ibigay sa kanya. Hindi siya magpupolitika, she's not interested in running. Andiyan na nga si Ayon, hindi ba? Pero two things ang feeling niya kulang sa kanya. So unahan na dapat ang mga universities and colleges. Marami rin pressures no, sa kanya. Lalo na si OG Diaz. Pwede namang, wag masyadong aligaga. Oy mga kuya koy, ito si Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika. And this is for Oy mga kuya koy vlogs. Alright, isang happy New Year po sa inyong lahat. And, across the nation of the Philippines, across the nation of USA, and of course, around the world. Again, we just came off from year 2025. We should be hopefully a little more optimistic this time. I am a little more optimistic. Mukhang maganda yung supposedly ang acting, well, at least personally, yung forecast. So, nakunwood, sana tama nga, no? Dahil ako ay Year of the Horse, and then at the same time, ako ay Sagittarius. Mukhang, hopefully, mukhang maganda. Alright, so, let's just be hopeful sa mga pangyayari, and sana yung mga events, personal events ko and my family magaganda, and at the same time lalo na sa Pilipinas and of course dito sa Amerika and sa lahat, no? We are in a situation, ang feeling ko napaka-gloomy ng situation for the last few years. I just want to get out of that rut, lalo na sa not only politics, yung talagang parang the hopelessness and the helplessness of what's going on here in the United States and also back home in the Philippines. But any case, mukhang maganda ang ending ng year ni ating pinakamamahal na si Meme Vice Ganda. Nanalo si Vice the award ng Metro Manila Film Festival, na kung saan talagang throughout the years siya ang bumubuhay at nagpupunyagi in terms of pera at kita para sa producers, at syempre may kita rin doon ang MMDA sa mga grosses na binibigay ni Vice through the years, no? Siya ang laging nangunguna, but this time parang since last year dun sa and the breadwinner is, and then ngayon ito namang Call Me Mother, parang nag-iba ng focus si Vice, no? Hindi lang kumikita, kailangan may laman, may kwento, may diin na sa pagiging artista niya at excellence. So tamang-tama, nanalo as Best Actor si Vice Ganda. Although parang technically dapat Best Actress, hindi ba? Well, that is for you guys to, ako naman, just to be politically correct, dahil babae ang ating Meme Vice, dapat Best Actress. Pero who cares? Best Actor, Best Actress doesn't make a difference. Lalo na si Vice, she doesn't really care anymore no, kung anong pronoun ibigay sa kanya. Yun nga, nanalo, and malakas yung kompetisyon. Andyan si Piolo Pascual, andyan si Carlo Aquino, and yet parang nasurpresa pa rin si Vice sa pagkapanalo niya. So for the last few weeks, no, talagang makikita natin parang happy si Vice, parang she is more resolved sa mga sinasabi niya, aside from of course itong excellence na nakuha niya in terms of sa pagiging artista. Parang alam niya na hindi siya magpopolitika, she's not interested in running as a senator or even who knows, president, no? Because she knew ano ang kinakailangan. And totoo naman yung sinasabi ni Vice, no, na tipong if you want to run and to serve the people, talagang halos ibibigay mo ang buhay mo for public service.
no? And nakikita niya na maraming tumatakbo because may kikitain, no? Para sa pamilya, para sa interes ng tao na tumatakbo, para sa business na sinasabi niya. Ito yung interview niya with Karen Davila. So, mas alam niya she is not going to pursue that so far. She's still young, no? Although, I think pwede naman talaga siyang tumakbo. So, well and good. Basta ang kailangan lang natin na si Vice maging boses ng tao, for the development ng Pilipinas. So, she's complete, no? Andiyan na yung yaman ngayon. I don't know, mukhang number 1 pa rin sa pelikula itong si Vice because of the film Call Me Mother na malamang mapapanood ko sa Netflix kasi alam ko yung And the Breadwinner is nasa Netflix yan. Okay naman ang showtime and so everything is good. Andiyan na nga si Ayon, hindi ba? Andiyan yung family. Galing lang sa Europe, yung buong pamilya at kasama si Ayon. Pero 2 things ang feeling niya kulang sa kanya. And number 1, yung education. Although of course, it's not necessary for her already na makakuha man ng diploma, pero it seems that, kahit paano, she's still craving for that. Na kasi everyone has graduated, everyone may sariling picture na graduation picture sa kanilang bahay, and she really wants to present it to the family, lalo na sa mom niya. So probably she can do something about that, take a course, or why not? Baka may mga universidad dyan na would like to give a honorary degree kay Vice, in terms of mass communication, in terms of humanities or whatever. I think she is right at karapat-dapat sa lahat ng successes niya. So unahan na dapat ang mga universities and colleges na maipresenta itong honorary degree. Of course, iba talaga pa rin yung kumuha ka ng course, di ba? At natapos mo. Pero in the meantime, marami nga nagbibigay ng mga honorary degrees sa mga hindi karapat-dapat. Why not Vice? Pangalawa, gusto niya na maging nanay. At first, parang ayaw pa niya, parang hindi siya ready. In fact, sabi niya hindi niya nakikita yung sarili niya bilang parent, until probably right now, na parang siguro napapaisip siya. I don't know kung pressure o napapaisip na lang siya because of marami ring pressures, sa kanya na magkaanak, lalo na si OG Diaz, na marami ring anak. At sinasabi na sino ang magmamana nung yaman ni Vice or even yung talino ni Vice, so I think Vice is already considering na magkaanak. Pero yun nga sabi niya kay Karen Davila na parang it will take a while kasi I don't know, totoo ba yun? 3 months ang kailangan mo na pahinga. Pwede namang, wag masyadong aligaga sa showtime. Although, I don't know. Kung totoo nga na 3 months na talagang kailangan mag-absent sa It's Showtime. But any case, those are the things right now na kulang siya. So, hopefully, itong year 2026, magbigay sa kanya ng degree and then yung anak, lalo na sa pagpaplano ng anak. Any case, in the meantime, yun muna, alright? Again, Happy New Year. Maraming salamat po sa lahat. Again, ito po si Kuya Mike of Oy Mga Kuyakoy. Until next time.